Magka-camp tayo ngayon. Di ko alam kung anong pwede natin lutuin. Dahil una sa lahat, wala tayong mga condiments. Walang toyo, suka, bawang, sibuyas. May tuktok dun ah. Isa sa nakasama natin na maglibot ng Pilipinas. Kape muna tayo habang nagsasayang tayo ng bigas. Tapos mamaya lutuin na natin yung pancit canton tsaka itlog. Ay, nasa nagtatago si Master JM. Bro! The past few days ay nakaramdam tayo ng kabagutan, kalungkutan at panghihina ng katawan. Kaya ito yung araw kung saan napagdesisyonan ko na tumakas sa mundong magulo. So good morning mga kapatid. Napakaganda ng araw. Babiyahe tayo sa medyo malapit para makadama ng kaginhawaan. Alam ko marami sa atin ang kalikasan ng sagot sa katamlayan na nadarama sa ating sarili. Kaya tara, samahan niyo ako. Tanggal ka tayo. Kagabi pa ako nag-aaya sa mga tropa. Pero mga may pasok. Tapos si Arky na kunwari camper. So semi full pack na naman tayo. Yun, si Arky na kunwari camper. Sorry tol, kailang aya na ako sa'yo. Hindi nagre-reply kagabi. So kaya ngayon tayo lalarga mag-isa. Pupunta tayo ng magka-camp tayo ngayon. Pero malapit lang, dito lang sa may Batangas, somewhere in Talisay. Mamaya pakita ko sa inyo kung saan. Hindi ko pa alam kung anong kakainin ko. Wala akong plato, wala akong kutsara, wala akong kutsilyo. I don't know kung paano ko itatawid tong camping na to na mabubuhay tayo doon sa lugar. Siguro for now puro instant muna. Hindi ko alam. Bili tayo ng kanin. At least may kanin. Or bigas. Butane wala tayo. Sabon wala tayo. Anyway, biyahe na muna tayo mga kapatid. Tara, let's go. So medyo paahon na yung kalsada dito mga kapatid. Kaya yung simoy ng hangin medyo malamig na rin. Nakakamiss talaga yung mga ganitong biyahe. Kaya palagi ko pinagpe-pray din yung amo ko Kaso hindi ko alam. Kasi gusto na rin nung mag-ride. Kasi hindi ko alam kung mapapayagan pa ba siya after nung nangyari. Ay, sarap. So pagdating natin pagbaba natin ng pagdating natin ng Tagaytay mga kapatid, mag-check na tayo ng location map ng campsite na pupuntahan natin. Tapos before tayo dumating sa campsite, mamimili na tayo ng mga pwede natin kainin. Hindi ko alam kung anong pwede natin lutuin. Dahil una sa lahat, wala tayong mga condiments. Walang toyo, suka, bawang, sibuyas. And hindi tayo ready. Wala tayong sangkalan, wala tayong kutsilyo, wala tayong kutsara, etc. As in, meron lang tayong mini stove at saka mga kaldero, kalan, pang camping cooking set. Yun lang meron tayo. Bahala na kung ano yung makita natin mamaya sa grocery. Ito, Light Ace. Pinag-iisipan ko kung okay din ba tong Light Ace instead of buying minivan. Ang kagandahan lang kasi sa sa minivan, ayos din Ang kagandahan lang sa minivan is may 4x4 siya. Ang Light Ace wala. At saka mas cute siya. Pero mas maluwag to ng konti kumpara sa minivan, diba? Try lang natin mag-inquire din kung magkano ba yung minivan. Baka mamaya mas worth it yan na bilhin instead of try din natin mag-inquire ng Light Ace. Baka mas worth it bilhin yan kesa sa minivan, diba? Maganda lang din kasi sa minivan, marami ng community rin. Nakakatawa rin kasi yung makakasama mo sila pare-parehas kayo. Ang dami ko ng chat-chat. Doon na tayo, tara. Tayo sa Olivares mga kapatid. Sa natin yung front cam natin. Maghahanap tayo ng coffee shop para magkape. Time check, 11 AM. Maghahano lang tayo, papagpag lang tayo ng umaga. Wala tayong tinake kahit nung umalis tayo ng bahay. Biglaan lang talaga actually to. Pero naisip ko na siya kagabi. Pero hindi ko alam kung tutuloy ba ako or what. Naisip ko, sige, para makapagpagpag naman ng mga stress. Tapos doon na lang ako magtatrabaho. Dito na lang tayo, pwede na dito sa McDonald's. Tapos doon na lang ako sa magtatrabaho, campsite. Anong parking na ito? Drive-thru. On parking. Where's the parking? Ayun, more parking downstairs. Drive-thru lang pala to. Uy, mukhang magandang McDonald's Wow, very nice. Ganda ng lugar nila.
Oh, dito pala yung parking nila. Oh, kuya, kalmahan mo lang ha. Pwede mag-park, boss. Dito na lang ako. Gilid. Ayan, oh. Gilid ko na lang. Alright, dito muna tayo. Kape tayo. Kape. Hindi talaga dumadaloy ng ayos ang dugo ko kapag hindi ito nadadaluyan ng kape. Dito rin gumagana ang utak ko. Mga isipin na kailangan pagtuunan ng pansin. Mga problema na dapat gawan ng solusyon. At mga bagay na dapat maging masaya habang tumatakbo ang buhay natin. At lahat ng ito ay habang humihigop ng kape. Para mas okay sa loob. Medyo mainit dito sa labas. Pero okay lang. Maganda naman yung view. Okay pala dito magkape sa McDonald's dito sa may Tagaytay. Kasi kitang-kita mo yung view ng Taal. Lalo na siguro kung talagang malamig yung panahon, solid siguro yung tambay mo rito sa labas. Pero biglang uminit eh. Kanina okay yung simoy ng hangin. Maya lakad na tayo. Check lang ng Google Maps. Tingnan natin kung saan ba tayo bababa. Kung sa Laurel ba o dito sa Sungay papuntang Talisay. Ayan, so base sa Google Maps, meron tayong 15 kilometers, 34 minutes. Napakalapit na nito. Maya na doon na tayo. Pero before that, mamamalengke muna tayo. Hanap tayo kung anong makakain natin talaga. Hindi ko alam kung anong kakainin natin. Tingnan natin. Makaka-survive naman tayo. Sige lang. Ayan, si bro, ano mo na yun mo? Gian, kayo ma'am? Akisha po. Akisha. Oy, may kapangalan to ng pamangkin ko. Kisha naman siya. Yung mga taga Batangas City, na-meet natin sila dito sa McDonald's Tagaytay. So, saan ang biyahin yan? Picnic Grove. Ano lang, pasyal-pasyal lang. Joyride lang. Pag naisipan nyo, doon, come tayo doon. Next time. Ayun. Thank you bro. Ingat kayo, ride safe po ha. Ride safe. Sige. Ano pangalan mo bro? CJ po. CJ, taga saan ka? Amadeo po. Amadeo. Oh, pares pala tayo taga Cavite. Ako naman taga Imus. Ayan si ma'am, papa-picture daw si bro CJ, no? Ayan, sige po. Ayan. Ay, ingat ha. Ingat ha. Pauwi na rin po kayo. Sige po, ingat po. Dito sa part na to mga kapatid, malamig-lamig na yung simoy. Ngayon ayan, dito tayo dadaan sa may Talisay. Yung papuntang Talisay. Ito yung tinatawag na Sungay Road. Sa likod ko, nandyan yung roundabout ng Tagaytay, Olivares. So kaliwa kayo doon, tapos pagdating nyo rito, nakita nyo yung Talisay na yan, kanan kayo dito. Ito yung tinatawag na Sungay. Ang baba nyo rito is Talisay, Batangas, Patanawan, Batangas. Yan. Yung twisties oh. Ay, trivia lang mga kapatid. Alam nyo ba na itong Sungay na to, actually hindi ako sure pero kasi may nag-research, ano siya, talagang biker siya. So gusto niya yung puro ahon. Itong Sungay ang the most stiff or ang pinaka matarik na dadaanan nyo sa buong Pilipinas nga ba o buong Luzon lang. Nagsabi lang sa akin yan. At saka na may siko yung pasiko. Yon. So sobrang tarik nung paliko. Kasi sa amin sa Batangas kilo eh. Yan. Ito daw yon, yung yung Sungay. Alo, overheat ata. Ganda ng daan dito. Dito ako nagkuha dati ng video. Iniiwan ko dati yung tripod ko dyan. Wow, oh my god, solido mga kapatid. Endo tayo rito. Ito, pwede na dito actually. Ano, delikado tayo dito Ayan. Oh, uy, may bear. Solido. Grabe, napakalawak ng lawa na to. Pwede kaya tayo mag-camping dyan sa sa Taal Volcano, no? Kaso napabalitaan na recently pumutok yan eh. So most probably pumiyok na naman si MotoGP. Most probably bawal magpunta dyan kasi active yung volcano. Napakaganda
Grabe. Nowadays mga kapatid, very chill lang yung pag-drive ko. Ay hindi rin pala, kasi noong pauwi ako galing Cebu via Bicol, tapos yan, dumaan nga ako ng Quezon. Grabe, sobrang pagod ko na nun. Kasi tagal ko nga hindi nagmotor. Yung medyo late na, talagang bumabakbak na ako. Pantanggal antok na. Kasi inaantok na ako eh. Ayan oh, ganda oh. Oh, hindi kita. Kuha na ko sana ng picture eh. Yung mga pinopost ko mga kapatid sa Facebook na may mga ako, ayan, grabe, ang ganda. Tayo sa kabila. Ikot tayo. Ikot tayo, tapos kuhanan natin. Yan. Dito natin kukuhanan para solido. Stop muna tayo dito. Dapat sa gitna tayo eh. Selfie tayo. Alright. Grabe. Dito lang sa Sungay, napakadami na natin tigil ah. Yeah. Alright. Ano tayo? Diretso na. Medyo umuulan mga kapatid. Tingnan natin kung kaya. Pero pag hindi, uy, ang dulas talaga yung gulong ko. Upod na kasi. Dito na siguro tayo maghanap ng ano, kasi malapit na yung lilikuan natin eh oh. Hanap tayong convenience store. Ayun, Alphamart. Dito kasi may mga ano, naisip ko kasi mga kapatid yung noodles na lang, tapos bigas, tapos itlog, di ba? Tingnan natin. Alright, tumana tayo. Tingin tayo dito ng pwede nating kainin. Aha. Ang muna, kuha tayo ng, ito yung mga noodles eh. Shinramyun. Feeling ko ito okay ito. Pang bukas. Bukas noodles. So mamaya, kuha tayo ng calamansi and extra spicy. Yan ang magiging dinner natin mamaya. Tapos kuha tayo ng dilata dito. Ito, may mga dilata. Bili tayo ng tuna, Century tuna. Meron ditong flakes and oil. Wala bang manghang? Ito na lang, flakes and oil. Ay, ito ata manghang. Hot and spicy. Yan, isang hot and spicy. Tapos itlog. Patay itlog. Saan ang itlog? Hanap tayong itlog. Wala itlog dito. Yan, kape. Patay ang kape. Meron ba ditong pira-pira sa mga Kopi ko black. Mac 40 na lang po. Nakakaya po ay super milk. Talaga? Yes po. Hindi ba expired yun? Hindi po. 40 na lang po yung nagaraya po. Meron bang ibang flavor? Yan lang po na po, sir. Walang green or what? Meron po, pero hindi po. Hindi siya promo. Yes po. Ito lang po. Yung mga 40 na lang po. Tsaka yung... Ngayon, hindi ko alam kung paano bibit-bitin to. So inipit ko na lang siya nito. Hopefully hindi naman siya malaglag. Tingnan natin. Medyo patarik yung mga daan dito. As usual, kung ano yung binabaan mo kanina from Talisay, ganun din yung akyatan nito. Ganito rin actually doon sa amin. Lalo na doon sa lugar ng biyanan ko. Matarik. Downshift tayo. Hoy, matarik to. Tapos pakilupa. Nabigla ako dun. Oh. May mga tindahan naman pala rito. Wala ay! Itlog! Bili tayo itlog. Dito na, baka may madaanan pa tayong tindahan dito. Tsaka bigas. May tinda silang bigas kahit kalahating kilo lang. Ito pala yung self. Ayun, tindahan. Mga kapatid, search na yan, self na yan. Galing ako dyan sa loob. Joke lang. Meron tayo dito. Atras tayo kasi may tinda ng itlog at saka itlog at saka bigas. May tinda. Tanungin natin. Tao po. Ayun, mukha namang may bigas na tinda. Tao po, pabili po. Parang wala pang tao. Tao po. Yan.
Kuya, pabili po ng... May itlog po kayong tinda? Alright. Na. Good to go. 1.7 kilometers remaining. Oh, pakaganda ng lugar. Matarik. Dito mga kapatid, matarik ang daan. Alright. Balay Ruby Resort and Events Place. Kaya ng minivan to? Itong ganito katarik. Hoy! Kuya, padaan. Padaan ako. Woohoo. Mabigla kang ano niya, no? Balay Ruby. So, yan na yung Balay Ruby. Uy, nakabikini. Uy, matakas dito, oh. Halos kaano mo na yung Tagaytay. Kaya pihado pag lumamig dito. Mukhang magkakamp din to, ah. Oh, tabot. Camper to. Camper. May go. So, saan tayo? May papasok daw yun, eh. Buti na lang may signal dito. Okay. Dito na. So, saan yun? Camp and Eve. Walang ano. Ah, ito ata. Ito nga. Nung kaya nandito, may tok-tok dun, ah. Parang sarado yung gate. Pero ba't may tok-tok dun? Tapos meron ding tawag dun, 4x4. Hello ma'am. Ma'am, nandito na po ako sa campsite. Si MotoGP po to. Hindi ko po alam eh. Pero ewan ko lang po. Pero may nagbubukas na po. Binubuksan na po yung gate. Alright, thank you po. Ah, madulas, ah. Ito pala yung campsite nila. Hello po. Hello po. Ganda tanghali po. Hindi po. Ayos to. Ha? Uy, parang nandito yung idol ko, ah. Sir? Opo, ito po. Opo. Bo, parang nandito idol ko, ah. Naligaw ka. Magkakamping. Camping ka rin. Oo. Sino kasama mo? Wala. Ha? Okay lang, picture muna tayo. Di ko akalain na dito kami 1, magkikita 2. ni John Pax. Isa sa nakasama natin na maglibot ng Pilipinas. Marahil marami sa inyo ang nagtataka na hindi na kami nagkakasama. Hello. Siguro, Ha? ito na yung panahon para malaman nyo ang ilan sa mga dahilan. Tanggal ka tilang. We had our misunderstanding. It all started nung naaksidente siya gamit ang Honda ADV 160 ko. Hindi na ako gagawi sa mas detalyeng impormasyon. Pero, ayun na yun. On the last part ng video ko, madalas ay nagsishare ako ng natutunan ko sa mga biyahe ko. And it will be connected on the said misunderstanding. Mas pinili kong ipaalam sa inyo ang ilan at maging transparent sa inyo na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa akin. Dahil alam ko, marami sa mga naging viewers ko ang nawala nang dahil sa mga naganap ng mga nakalipas na taon. Parang masarap dun sa baba. Yung inalisan ni bro. Ito ka bro. Hindi ko nalilipat. Ang pangalan mo bro? Lars TV. Lars TV, yan. Yung inalisan niya, doon tayo po pwesto. Lipat sila na ibang camp eh. Saan ka na pala? Ha? Oh, dito na ako dada. Sige. Sige, sir. Aywa. Good spot. Alright. Ay, bumabaon.
Shoutout Pop Acamp. Think of your life setting up a tent at the end of a long day. At first, all the parts feel scattered. Poles, ropes, fabric, just like your dreams and plans. But as you start putting them together, piece by piece, a shape forms. The tent frame becomes your goals, the fabric, your experiences, the stakes, your values, and the ropes, your choices. None of it is perfect, but together, it creates a shelter. Something strong enough to protect your hopes and give your dreams a place to grow. And every time you assemble your gear, you're really assembling your future. Quietly, patiently, courageously, building a life you can step into with confidence. Sabi ko sa inyo, mahirap mag-setup eh. So itong mga mesa na to, ito pa yung gamit-gamit natin nung nagpa-pop-up coffee pa tayo. Aywa. Tinipid na lang natin ang ating budget. Mesa natin, isa lang. Aywa. Pahinga muna tayo. Init. Solid. So ito lang yung munting setup natin ng pagmumoto camping natin. And ito pala yung mga naadika natin ng mga kagamitan for camping. Soon yung mga kailangan natin, especially yung mga lagay ng condiments, lilisan na natin yan. Pati yung mga kailanganin ng mga bibilin natin pagkain o yung lulutuin natin sa bawat pagkakamp natin. Kanina lang talaga is biglaan lang yung pagkakamp natin, and hindi ko na naisip kung ano yung kakainin talaga, o hindi ko na na-prepare. Naisip ko pala siya pero hindi ako nakapaghanda para doon. Kaya kung ano lang yung nakita ko kanina sa Alphamart, yun na lang yung kinuha ko. Hindi na rin ako bumili ng mga medyo komplikadong lutuin para hindi na tayo mahirapan. It's gonna be a 1 night and 2 days camp lang naman to, kaya makaka-survive naman tayo. Ayun, ganda lang dito is napakaganda ng view na meron tayo ngayon. Gusto ko sana magpalipad ng drone pero napakadilim ng kaulapan, so hindi ako komportable, baka biglang bumuhos. Kaya tingnan na lang natin hanggang mamayang gabi, and or baka buwasan ng umaga, sunrise. Sarap. Addict mode. Anyway, pakita ko sa inyo yung setup ko. Ito yung binili nating tent, yung Altitude. Yan, katulad yan kay McLean. Na-try ko kasi yung kay McLean, kaya binili ko na rin. Na-satisfy ako eh. Then of course, ito yung camping chair natin. Galing yan sa Papa Camp. And meron tayo ditong ilaw. Mamaya makikita nyo kung paano umilaw yan. And ito also, ito yung nagba-viral na camping light. Ang dami siyang mode.
nag-glow in the dark din siya. And of course, itong electric fan natin na gagamitin natin mamaya. Papakam. Uy. Kala ko nakalimutan ko yung power bank natin eh. Otherwise, bagay malamig naman dito mamaya. And ito yung cooking set natin, lutuan natin, yung butane, yung binili natin doon. So mamaya na ako mag-set up ng lulutuin natin. And ano ko muna kayo, tour ko muna kayo dito sa lugar. Camp M and Eve. Ito yung place dito sa Talisay. Medyo, mataas siya. Halos ka-level na siya ng Highlands. Kaya ganito yung level ng camp niya. So meron daw, ano bang tawag doon? River. Pero dadaan ka muna sa butas ng karayom bago mo mapuntahan yung river na yun. But according sa mga naabutan natin dito na nagpunta na doon, worth it naman daw yung pagpunta doon sa river. Ito yung, ayan, dyan yung ano ni John Pax. Nagkataon na dito rin. And ito yung area. Titignan nyo. Ayun yung view. Pakaganda. Taal Lake. So kung titignan nyo yung campsite, napaka linis, napakaluwan. May CR, mamaya papakita ko sa inyo yung CR. Ang dami nyong pwedeng lugaran na pwede nyong pagtayuan ng tent or ng hammock, whatever. But the problem is on this side, medyo wala ka ng view, diba? Unlike here, dito sa part na to, yan, maganda yung view mo. Taal Lake. Then of course, ito yung ating motorcycle na ginagamit. Hindi na pala ako mga kapatid, hindi na ako nag-set up ng awning ko kasi naabutan ko naman to, yung inalisan yung isang nag-camp dito, may naka-set up na ditong awning, yung 270 awning, kaya sinamantala ko na, and para hindi na rin tayo mahirapan. So susunod na campsite na lang natin gagamitin yun. Pahinga muna tayo. Ingat bro, ingat. So medyo gutom na tayo, kaya naman ingat. Try natin magluto. Uy, ito pala yung binili nating pang ano ng mga ropes. Ilalagay ito dito muna, gilid. Tapos ito yung stove na hiniram natin. Nanghiram muna tayo kasi hindi ako makapili talaga ng stove na gagamitin ko pang camping. Kasi madalas ano lang tayo, ang tawag doon, moto camping. And also minsan naman nagpo 4 wheels tayo. Yan. Sana natin tong pinamili natin sa Alphamart. Dala lang akong 3 tubig. Yan. Yan muna binili natin. Tapos ito yung butane. Meron tayong bigas tsaka itlog. Ano lulutuin ko? Pansit canton na lang. Magsasayang muna ako, tapos luto ang pansit canton. And then itlog. Yun, pwede na yun. Hugas muna tayo ng kaldero, tapos hugasan na rin natin yung bigas. Siguro sasayang ko na lahat to, pero depende kung kakasya. Baka umapaw eh.
Kaso, napagod na sinilakad. Kaya na, kauwi ka nga ng ginisip. Dadan pa ako dun. Yan, taga-din lang din ako eh. Pag-ayos lang din po. Babakoy ako, actually bakoy. Boy na tubig. Wala pa ako siya rin nung ano, yung bilog. Kaya ito may sticker pa naman. Sityo, CST. CST. Ito, sa ano nila dito? Kaso, may hirap daw signal eh. Oo, may hirap nga lang. Signal doon, bumumba ko. Yun. Hindi tayo tubig, kape tayo. Shout out General. Kakape tayo. Lobat na pala. Ang hiram tayo ng General. Kape muna tayo habang nagsasayang tayo ng bigas. Tapos mamaya lutuin na natin yung pancit canton tsaka itlog. Pagsasamahin natin yung kanin. Sarap nun, di ba? Gustong-gusto ng baby ko yon, ng bunso ko, pati yung actually lahat kami gustong-gusto namin yun. And si John Pax, yung idol natin, andun sa likod. Idol natin yun. Alam mo ang layo nung kape. Gano'n ka lang gano'n, hindi mo kasi alam mo mainit. So na magpalipad ng drone. Pero baka bukas na para yung sunrise mismo. Gising tayo ng maaga. Hindi ko alam kung anong oras yung sunrise dito pero bahala na. Pero nung kaya muna tayong chichirya, matagal pa yung niluluto natin. Yung mga kailangan ko palang bilhin is pati yung tulad neto, pag nabuksan mo na, syempre hindi mo naman mauubos agad to. Yung pang ano neto, pang seal, diba? Alam nyo mga kapatid, ako dumating ako sa part na yung tipong talagang marami ako nakakasalumuha, maraming nakakatulong sa akin na tao. Hindi naman mawawala mga kapatid yung nagkakaroon kayo ng misunderstanding o yung problema, but the main thing doon sa part na yon, or yung pinaka-importante sa part na yon, you know how to ano bang tawag doon? Magpakumbaba. Alam mo kung paano magpakumbaba. Alam mo kung paano mo iti-treat yung isang bagay o isang relation, whether it is worth it to save or not, di ba? Mahirap kasi yung tipo na, alam mo yun, na natulungan ka na, tapos at the end parang babaliwalain mo kung ano yung mga bagay na naitulong sa'yo, na iambag sa buhay mo, di ba? Then dumadating pa yung time na kinakalaban mo pa, na sinisiraan mo pa. So yun lang yung mga part na nakakalungkot talaga sa mga buhay natin dito sa mundong ibabaw. Kasi ako, marami nakakilala sa akin. Siguro first impression nyo sa akin, mayabang ako. It's just my personality. Ito yung personality ko talaga. Maangas, masama maningin siguro. Tapos ano pa ba, yung tipong maglakad, ganyan. Kasi lumaki ako sa isang lugar kung saan maraming magulo. So na-adapt ko na yun. Pero hindi naman ako yung tipong basta-basta lang o yung parang barumbado, or walang pakialam sa mga tao, walang pakialam sa mga taong nakatulong sa'yo, o sa mga taong nakapagbibigay ng ambag sa buhay mo. Kaya nga yung mga time na nagkaroon ng pagkakataon na kailangan ko kausapin yung mga taong iba yung tingin sa akin, o iba yung impression nila sa akin, or nagkaroon kami ng problema, kahit hindi ako yung may mali, I will be the first one to initiate ng conversation o ng pag-uusap para lang maayos yung mga bagay-bagay. Alam nila yan. Alam ng mga kaibigan ko yan. Alam nila yan.
But yung tipong palalalain mo pa. Tapos magbabatuhan pa kayo ng kung ano, diba? It's not worth it. Sayang lang. Sana tiningnan mo na lang. Sana tiningnan nyo na lang yung mga bagay na naiambag niya sa buhay nyo. Diba? Kesa isipin yung mga bagay na hindi maganda. Kasi dagdag stress lang din sa inyo yan, mga. Then kung hindi mag-workout, at least, 'di ba? You tried na maging maayos yung mga bagay-bagay. Pero yung babato mo pa, parang walang naitulong o parang wala kayong pinagsamahan, walang malalim na relasyon, kasama mo sa hirap at ginhawa ng mga panahon na dumadaan kayo sa alanganin. Anyway, sa mga nakakaalam ng istorya, alam niyo yun, yung mga sinasabi ko. Alam niyo, kilala niyo. Yun lang. Wala talaga akong option sa ngayon mga kapatid. Kaya pagpasensya nyo na kung puro noodles ang makikita nyong kinakain ko. Pwede na yan, luto na yan. Tapon na lang natin yung tubig, tapos lagay na natin mga seasoning. Glaga ako na itlog. Samahan natin na itlog. Yung itlog na nilaga na hindi ganun ka luto. Meron tayo itlog. Alright, balatan na natin to. Masarap to, yung ganitong klaseng luto kasama yung pansit canton. So ingat lang, kasi mabilis siya mag-break. Ganun, grabe. Hala, kulang pa ata. Alright, meron na tayong noodles at saka itlog. Uy, alam ko na. Ang dami kasi langgam. Pula pa. Lalagay ako ng pagkain somewhere doon malayo. As doon ako para puntahan ang langgam. Mamaya. Bigyan na tayong kanin. Yeah. Grabe. Puro karbo. Uy, masarap yung diba? Harap. Kain na tayo. Wala tayong kutsara, wala tayong plato. Survive yan. Diba? Ano na to? Lunch tsaka dinner na. Ito na yung lunch tsaka dinner natin. Bukas ng umaga, noodles pa rin. Pero may sabaw na kasi morning eh. Harap. Nakakamiss yung ganito. Ginawa ko pala sa noodles ko mga kapatid. Bumili ako ng isang kalamansi tsaka isang hot and spicy. Para pag na-mix mo yung seasoning niya, maangang tsaka medyo maasim na konti. Diba? Init. Init yung kanin. Harap. Sa mga susunod na camping na lang tayo, magluluto tayo ng totoong pagkain. Pagkain din naman to. Semi pagkain. Dito, oh, dali. Kailangan mo yung napasama mo yung ano ko 1,000 yung pala pag yan mo sa Facebook ano rin niya pala i-convert ko maabot na rin haluan natin kumain tagal pagka nasa malayo okay lang pagka nasa bahay kasi mabilis ang connection ko yung 60 gigabytes sasaglit lang yun parang naghihintay lang ako ng mga 30 minutes simot. Sarap. Daming langgam oh. Grabe, nilalanggam ako dito. Lalagay tayo ng pagkain bandang unahan para doon sila magpunta.
Pagod daw ho eh. Aligo na tayo mga kapatid. Meron sila dito. Bukod-bukod yung toilet nila. Ito yung toilet lang, yung may bowl. Yan, dalawa yan. Tapos sa kabila nito, nandito yung palikuran. Dito naman tayo maliligo ngayon. Good morning. So, nakatulog masyado. Yung higaan ko, wala actually akong higaan. So, yung lupa, malamig. Kaya, pinagpatong-patong ko yung dala kong damit. Para magkaroon ng sapin yung likuran ko. Pero malamig pa rin. Master JM nandito. Initin natin yung kanin natin na nilanggam. Paalisin lang natin yung langgam. At saka magluluto tayo ng noodles. And meron tayong kasama ngayon mula from Hampas Loopers. Ay, nasa nagtatago. Si Master JM. Bro! Nice one, bro. Long time no see. Oh. Biglaan lang mga kapatid. Biglaan din na nagkita kami dito ni John Pac sa camp na to, Camp N-Eve. And then suddenly nakita niyo yung post ni John Pac na magkasama kami. So ayun, pumunta agad siya dito nung gabi. Gabi na. So hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi yun, mahabang usapan, mahabang balik tanaw. Ngayon breakfast muna tayo. Mamaya, balikan namin kayo. Doon na tayo. Exit na tayo sa labas. Para hindi masyado mainit. Dito na lang pala. Shoutout kay Boss Frank. Q815. Solid na riding jersey. Sayang nawala yung yung jersey mate ko. Yung padded ko. Nung nagpunta kami ng summer ng boss ko. Hindi ko alam, gusto ko na ilapag. Wala tuloy ako mga padded na jackets or inner padded jackets. Ano ba eh? Ano yung tuktok? Let's go. Ay, dulas. Master. Sa likod. Sakit yung likod na to. May tumutusok sa akin. Sometimes, the hardest words to say are, I'm sorry, but they carry the power to heal what pride has broken. Owning your mistakes shows courage, respect, and the willingness to grow. Forgiving someone who hurt you isn't about forgetting the pain. It's about freeing your heart from it. Forgiveness is a gift you give yourself as much as the other person. Both apology and forgiveness teach us humility, empathy, and maturity. We learn that relationships matter more than ego, that everyone makes mistakes, and that peace is found when we choose understanding over resentment. At kung nagustuhan mo ang video na ito sa mga camping experiences ko, tara, samahan nyo ako sa susunod na video. Don't forget to like, share, and subscribe na rin dito sa channel ko para mas updated ka sa mga future uploads ko. So paano mga kapatid? Napalaban na naman tayo sa Inglesan. Dito ko na muna tatapusin ang video ito. Hanggang sa muli. Salamat! Luto muna tayo ng kape. Magkano lupa dito tayo? 2.5. Sure nita. Papapakura na niya ng pakukunan niya ito. Parang
Nakakaano ko ba na nakapato? Sige, maraming chicks to. Put na yung gulong nito bro. Ha? Put na nga. Lalo ko yun. Balik na ako na